Minsan nga, ang low blood pressure mas delikado pa kaysa sa high blood. So, tuturo ko sa inyo anong dahilan, bakit naglo-low blood ang tao, ano senyales nito, ano ba to, anemic ba to, ano mga bawal gawin. Marami din sa kababayan natin may low blood. Pag sinabing low blood pressure, ang ibig sabihin nito, ang blood pressure mo wala pang 90/60. Yung unang numero, systolic BP, 90. 90 ang pinakamababa na normal. So, mas mababa ka sa 90, baka 80 o 70 lang. Low blood yon. Yung diastolic blood pressure, yung pangalawang numero, wala pa sa 90. Pag wala pa sa 60. 60 normal, pag 50/40, low blood na yon. So, 90/60 ang cut-off natin na pinakamababang minimum. Kung ang blood pressure mo 80/50, low blood na yon. So, delikado ba lahat ng low blood? Depende. Okay? Karamihan ng tao, pag mababa blood pressure, 80/50, marami dyan, may sintomas na, mahihilo na. Serious na yan, lalo na kung dati sanay ka sa 120/80, tapos biglang bumagsak ng 80/60, 80/50, magko-collapse na yan, mahihilo na yan. Pero bago ko bigay yung mga causes ng low blood pressure at senyales nito, meron lang akong disclaimer. Sa experience ko, merong mga kababayan natin, lalo na kung babae at payat lang siya, babae payat, pwedeng bata pa, pwedeng may edad na, meron sa kababayan natin may blood pressure na 80/50 o 80/55 na normal pa rin. Okay? Kasi siguro sobra silang payat. Kaya 80/50 lang. Kasi kung payat ang kamay, minsan pag inipit mababa din nakukuha. So, basta wala kang sintomas, hindi ka nahihilo, hindi ka nagko-collapse, hindi ka parang hihimatayin, tapos sanay ka sa 80/50, payat ka lang babae, pwedeng normal yun sa'yo. Pero pag tumaba ka, tataas na yung blood pressure. So, minsan sa kapayatan, baka pwede paminsan-minsan yung 80/50. Pero sa ibang tao, hanggang 90/60 lang, lalo na kung nasanay kayo na mataas na blood pressure. Having said that, ano mga causes ng low blood pressure? Okay? Number one cause is orthostatic hypotension. Ano ibig sabihin ng orthostatic hypotension? Yung nakaupo o nakahiga ka, tapos pagtayo mo, biglang didilim. Biglang didilim lahat. Ang nangyayari dyan, yung dugo, naiiwan sa paa, naiiwan sa katawan, nagkukulang ng dugo sa utak. Sabihin, hindi pa ready yung mga ugat mo. Dapat kasi pagtayo natin, yung mga ugat natin dapat sisikip para yung dugo umabot sa ulo. Ay bigla kang tumayo, ay yung parang naiwan yung dugo sa baba. Kaya yung nagkulang ka ng dugo sa utak, baka ma-stroke, delikado, baka mag-collapse. Kaya ang tip natin, yung upo, biglang tayo, dapat galaw-galaw muna ng paa. Lalo na sa mga senior, di ba? Common din to. So, galaw-galaw paa, upo muna maigi, galaw-galaw katawan, para dumaloy ang dugo, tapos dahan-dahan tayo. Okay? Merong iba naman, dehydrated, nagtatae, naubusan ng tubig sa katawan. Di ba? LBM ng LBM, pwede rin yan. Magkukulang ng dugo, kaya nalo-low blood pressure. So, kailangan palitan yung nawalang fluid sa katawan. Meron din nalo-low blood dahil sa gamot. Baka may gamot siya sa high blood, baka nasobrahan ng gamot sa high blood. Bihira mangyari, pero meron din. O baka may gamot sa sakit sa puso, nasobrahan din, pwede rin. Yung mga may high blood, tapos nasobrahan, o baka dati may maintenance siya, tapos pumayat na siya, hindi na siya kumakain ng maalat, bumaba na blood pressure niya, na low blood siya. May nangyayaring ganito, pero madali lang naman ang lunas. Ang lunas sa nasobrahan ng gamot sa high blood ay tigil mo muna yung gamot sa high blood. Hintayin mo tumaas yung blood pressure mo, let's say bumagsak 80/50. Hintayin mo umakyat siya unti-unti sa dati mong 120/80, 130/80. Tapos,
higa lang muna. More higa, tapos yung paa nakataas. So nakataas yung paa, nakahiga, para yung dugo pupunta sa puso, pupunta sa utak. Tapos kung uupo ka man, dahan-dahan. Mga 12 hours to 24 hours, easy, higa-higa lang, hanggang mawala yung gamot sa sistema mo. Kasi usually by 24 hours, wala na yung gamot, tataas na ulit yung blood pressure mo. I-adjust na ng doktor, baka hindi mo na kailangan uminom ng gamot sa high blood. So yan. Okay? Meron ding nalo-low blood dahil sa sobrang kanin, sobrang tinapay. May ganung low blood. Postprandial hypotension. Na sobrahan ng carbohydrates, na only rice, masyado nabusog, yung dugo na punta sa tiyan, na low blood, na hilo. Di ba? Minsan pag sobrang kang takaw, dami mo na kahit parang hilong-hilo ka, baka ma-low blood ka. Okay? Baka kulang din ng inom sa tubig. Kailangan maraming tubig para hindi ma-low blood. Alak dapat tigilan. Merong mga malakas malasing, pag maraming alak, parang medyo lumuluwag yung mga ugat, na low blood. Kaya may mga lasing nagko-collapse, di ba? Meron din na low blood. Another cause is yung neurally mediated hypotension. Ibig sabihin nito, matagal nakatayo. Common to sa mga bata, teenager, 20s, 30s, sundalo nakatayo sa flag racing, mga estudyante nakatayo sa init ng araw, hindi ginagalaw ang paa. Mamaya-maya, ko-collapse na lang. Ibig sabihin, yung mga nerves niya nagloloko, siguro sa tagal ng tayo, hindi ginagalaw yung paa, lumuwag yung mga ugat, na bumagsak yung blood pressure, nag-collapse. Kaya dapat wag magbibilad sa araw, at kung nakatayo man, sipa-sipa ng paa. Sipa-sipa. I-pump mo yung paa para yung dugo sa binti umakyat sa utak, hindi ka magko-collapse. Okay? O humawak sa tabi, o umupo muna. Tulad ng sinabi ko, pag nalo-low blood, upo or higa muna, pwedeng taas konti pa para bumalik yung consciousness, hindi himatayin. Okay? Meron ding mga rare nerve disorder, mga Parkinson's disease, na low blood din. Okay? Pero another cause, actually pandima to, another cause, may mga dahilan ng low blood ang mas seryoso. Okay? Bilang cardiologist, ito binabantayan ko, itong mga mas serious cause. Meron pa mas serious, hindi lang yung kumain ng marami, tagal nakatayo, o na-adjust lang yung gamot. Ito mas serious. Pag nakita namin blood pressure 70/50, emergency yan. 80/50, talagang hindi matay yung pasyente, serious yan. Ano mga serious cause at nakamamatay na cause ng low blood? Isa dito, severe bleeding. Baka may dumudugo, may pumutok sa tiyan, sa matres, baka may sugat, baka naubusan ng dugo. Diba? Hindi lang naubusan ng tubig sa LBM, baka naubusan ng dugo, kailangan salinan ng dugo. Pwede rin may matinding infection. Okay? May septic shock, sepsis, yung bakterya, yung mikrobyo, pumunta sa dugo, tapos kumalat sa ugat natin, lumuwag yung mga ugat natin, kaya bumagsak ang blood pressure. Septic shock, baksak yan. So, gagamutin yung infection, bibigyan ng maraming antibiotics. Meron ding serious cause ng low blood na mas nakakatakot pa. Ito yung cardiogenic shock. Okay? Ibig sabihin ito, yung puso, ayaw na bumomba. But ayaw bumomba, baka na heart attack. Nabarahan yung ugat, malaking ugat, ayaw humina, namatay yung muscle. Imbis na malakas na pumping, pag ganyan-ganyan na lang, low blood. Okay? Pwedeng heart attack, heart failure, may sira sa valvula, may nangyari sa puso. Yun, delikado. Okay? So, ano senyales dito? Ang senyales ng mga hindi delikado mo na, yung mga nakatayo, nakaupo, biglang tumayo, yung mga hindi serious pa, yung medyo tumidilim, hilo-hilo konti, medyo pagod ang pakiramdam, hindi makafocus, low blood, nasusuka, low blood, o yung iba hindi himatay. Okay? Ito pwedeng serious, pwedeng hindi serious. Pero yung sinasabi ko sa inyong cardiogenic shock, yung bagsak yung blood pressure, severe bleeding,
infection na talagang kalat na sa katawan, iba na senyales nito. Mahina na ang pulso, ang bilis na ng tibok, tagilid na. Malamig na ang kamay, parang wala ng dugo. Yung hinga niya mababaw na. Parang drowsy na, di mo na makausap. At ito, pag tuloy-tuloy 70/50, nako, emergency yan. O hindi agapan, pwede nang mamatay yung pasyente. Okay? So, actually, mahirap gamutin ng low blood. Mas takot nga kami sa low blood eh. Kasi yung high blood, ang dami namin gamot sa high blood. Daan-daan ng gamot sa high blood ng cardiologist. Pag high blood, bigyan mo na ng bigyan ng gamot hanggang bumaba. Pero pag low blood, wala ka talagang gamot eh. Ang bibigay mo lang, pag may pagdurugo, bigyan ng dugo. Kung may infection, bigyan ng antibiotic. Pag mahina ang puso, paano mo papalakasin yung puso? So, yung mga binibigay sa swero, pang temporary lang yan. Mga adrenaline, dopamine, dobutamine, pipilitin mo lang siyang mag-pump pero mahina na yung puso. So, iingatan natin yan. Okay? So, laboratory test sa low blood, ECG, check ang puso, CBC, complete blood count, check kung may infection, check kung anemic, check na rin yung blood sugar. At sabi ko nga, kung ano ang dahilan ng low blood, yun ang gagamutin. Meron tayong general tips sa low blood, di ba? Tulad na sinabi ko, kung babae kang payat, 80/60, 8/50, sanay ka naman, wala kang sintomas, don't worry, okay lang. Pero kung medyo may nararamdaman na, ganito gagawin, inom na maraming tubig. Okay? Baka kulang ka sa tubig, tigil ang alak, baka yung alak nagpapa-low blood sa'yo. Adjust yung gamot sa puso at sa high blood, baka nasusobrahan. Pwede magsuot ng compression stockings, yung masikip na medyas, para yung binti nakakontract, yung dugo umaakyat, galaw-galaw pa. Number 4, galaw-galaw lagi. Huwag matagal nakaupo. Galaw-galaw pa, tayo, upo, mag-exercise para masana yung katawan mo, masana yung utak na, uy, nakaupo, nakatayo. Kasi kung matagal ka nakaupo o nakahiga, biglang tatayo, doon ka mag-collapse. Lalo na sa umaga. Pag gising sa umaga, delikado. Tagal mo nakahiga kaya unang gising, pwede kang mag-collapse Lalo na kung may edad na. At syempre, bawasan din yung kanin kung ang low blood mo ay dahil nasobrahan ng kanin at carbohydrates. So kung may problema sa low blood pressure, punta sa cardiologist, siya muna unang titingin o sa internist kasi yung pinaka-serious cause ang binabantayan natin sa low blood pressure. Sana po meron kayong natutunan sa low blood, share po natin sa ating kababayan.